Hello, magandang araw mga kababayan. So meron ako nadaanan na balita dito, men. Alam ko ano na to matagal-tagal na to Last September 27 pa, no? Pero tingnan nga natin. Ito yung tungkol kay Tony Fowler. So, ano ba yung ano dito? Sabi dito sa post ng PTV, kinasuhan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ang Pinay vlogger na si Tony Fowler dahil sa tatlong music video nito sa YouTube na nagpapakita umano ng malalaswa at masiselang parte ng katawan ng lalaki. Ang kaso ay tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. Bawat video ay may multa na 6,000. Kaya. 6,000 hanggang 12,000 at parusang pagkakakulong ayun lang hanggang 20 na taon. 'Di ba? Cybercrime law. Ano, tingnan nga natin paano naging ano doon. Play nga natin 'to. May isang minor pang kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think pamangkin niya to. Minor child. So, I think 17 pa to nung yung video na to. So, nandiyan, habang naliligo sila, na may sabon, umiinom ng alak. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. May isang minor pang kasama sa isang decoration daw, sexual organ daw ng lalaki. So, ano nga natin to? May pahayag si Tony Fowler diyan eh. So, basahin nga natin yung ano, yung pahayag ni Tony Fowler tungkol dito. Ito ay post ni Kwento ni Maldita. Diba? Parang ito kasi yung official statement nasa baba. Ayan oh. Pero niretype niya yung sinabi ni Tony Fowler. Sabing ganon ay hindi po ako nagpakita ng sex organs kundi sex toys. Kahit na. I mean, ano yun men eh. Wala namang pinagbago dun eh. Kahit di naman yung mga batang nakapanood ng video mo, hindi naman, alimbawa, ganito pag nanood ka ng malaswang panoorin, di ba? Let's say sa isang website na sikat, nanood ka ng ganon. Hindi naman actual na na sex organ din yung makikita mo eh. 'Di ba? Video lang naman yung nakikita mo, hindi naman yung actual eh. Parang ganito sa sinabi mo, hindi naman nagpakita ng sex organ kundi sex toys. Kahit na. 'Di ba? Yun nire-represent mo, ganon din yun eh. 'Di ba, men? Come on. Ano ba naman yan, Tony Fowler? Wala bang abogado to at hindi pinipigilan niyang magsalita yung kliyente niya sa publiko? Tony Fowler matapang na inalmahan ang kasong sinampalaban sa kanya ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. Para sa KSM BPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan nyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kundi sex toys. Linawin po nyo yan. Same. Parehas lang. Ginawa nga decoration eh. Ano ba? May difference ba? Halimbawa kung pinakita doon ay yung actual sa doon sa replica. Come on. Ano ba yan? Parang ganito lang yan, men eh. Halimbawa, gumawa ka ng movie or gumawa ka ng video. Yun ngang yun ngang yung replica nga ng baril ito hindi na lang movie or video. Yung replica nga lang ng baril eh. Pwede mo ipang hold up yun eh. 'Di ba? Kasi ang pagkakaintindi doon sa baril, kung hindi ka naman expert sa baril pagka makikita pa rin yun as baril. Pag nang hold up ka, gamit mo yung airsoft, 'di ba? Kahit pa sabihin mo hindi totoong baril 'yon, ang nire-represent pa rin ng dala-dala mo ay baril at gusto mo pa rin pumatay. Nagigets niyo ba yung meaning? Kaya hindi ko nagigets yung argument na na hindi sex organs kundi sex toys lang daw yung pinakita doon. Ikalawa, gaya ng kalayaan yung tawagin akong bastos, malaswa, at hindi
magandang halimbawa tulad ng aking kanta ay may kalayaan din ako sa aking sarili. Yes, totoo naman yun. Kaya lang, dahil kalayaan mo yan, ay panindigan mo yung kalayaan mo na yan. Actually, kahit nga yung manira ka ng tao, kalayaan mo rin naman yun eh. Kaya lang, harapin mo yung consequence ng ginawa mo. Wala naman pumipigil sa'yo talagang gumawa niyan eh. Kaya lang, harapin mo yung kapalit ng ginawa mo. 'Di ba? Wala din naman pumipigil sa iyo na na manuntok ng ibang tao. Kaya lang yung kapalit ng ginawa mo na yon, 'di ba? Tanggapin mo rin. Nakalayaan din nilang gumanti sa iyo. Nagigets niyo ba yung yung kasi ang gusto nitong kalayaan yung sila lang yung malaya. 'Di ba? Kalayaan ko ring ariin ang aking sarili. Sarili mo pala yan, dapat private mo yan. 'Di ba? Kasi once na yan ganito yan men ang hindi naiintindihan ni Tony Fowler. 'Di ba? Pinapalabas niya, akin naman 'to kung gano'n. Pinakita mo sa amin 'Di ba? Kung sa'yo lang yan, di sa'yo lang yan. O sa'yo, ginawa mo yung video mo, di wag mong ilagay sa public. Kalayaan mo talaga yon. Hindi ka naman binabawalan dun nilagay mo sa public. Siyempre, maraming taong makakapanood nun. 'Di ba? Hindi niya naiisip yung mga ganung bagay. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan. Sa aking pagkababae at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi ito nababawasan o inaapakan ng karapatan ng ibang tao. No! No! Dito ka nagkakamali. 'Di ba? Pag pinalabas mo 'yan, maraming malalason na influencer ka kasi, mami. 'Di ba? Hindi sapat na hindi mo inaapakan. Maaring nagustuhan nila yung nagustuhan nila yung nakita nila sa iyo, 'di ba? Dahil sexy nga. Wala ka namang inapakan na karapatan ng tao. Kadalasan yung mga yung mga hindi nakaintindi, yan ang madalas na dahilan Yan lang yung qualification nila. Pero yung nalalason nung nilabas mo, hindi mo ba naiisip yon? Yung nalalason nun? 'Di ba? Magturo ako dito ng let's say ituturo ko na si Satanas ang sambahin natin. Hindi ako nang-aapak ng kapwa ko nun. Huwag niyong sambahin ng Diyos, si Satanas ang sambahin natin. Gumawa tayo ng mga bagay na gusto ni Satanas. I'm so sure may magagalit kayo sa example lang po 'yun para maintindihan niyo kung gaano kababaw yung ganitong statement galing sa isang influencer. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, ako wala akong nilalabag na may nilabag ba akong karapatan ng tao nun? Kapag itinuro ko dito na dapat nating sambahin si Satanas, nasa sa inyo din naman yun Kung susunod kayo sa akin 'Di ba? O paano nyo maano yun? Wala naman akong inapakan na karapatan ng tao Nung sinabi ko nung hikayatin ko kayo na sambahin natin si Satanas, well, nasa sa inyo pa rin yun kung susundin nyo ako, nasambahin natin si Satanas. Hindi ko naman kayo inaapakan, hindi ko naman niyurakan ng pagkatao mo. 'Di ba? Kaya lang, mali yung ginagawa ko. Paano mo sasabihin yun ngayon? Ano dadahilan nyo? Let's say, isa akong influencer tapos ganun yung kinakalat ko. Wala ba kayo nakikitang mali doon? Kayo naman. Masyado naman kayong makitid yung pag-iisip nyo. 'Di ba? Sa ginawa mong yan, syempre, maraming batang may access kasi ng Maraming bata na may access ng internet. Tapos, isa ka sa tinitingala, ina-idol ka ng mga bata, 'di ba? Tapos mapapanood yung video mo. Hindi mo naiintindihan 'yun Tapos ikukumpara mo bakit yung mga X-rated accessible din naman sa internet 'yun
Bakit kang syempre, wag ka na rin dumagdag. Tulong mo na yung wag ka nang dumagdag sa ganon. Since may uma-idol sa inyo, sana katulong ka na hindi na madagdagan yung mga ganong bagay. 'Di ba? Dahil may power ka sa sa social media eh. Actually nga sa panahon ngayon, mas sinusunod pa nga ng mga kabataan ngayon yung mga influencer na yun kumpara sa teachings ng pari eh, ng mga pastor. Kasi mas cool kayo. Kaya kung ano yung gawin nyo, nagiging normal na sa paningin ng mga bata. Di ba, men? Ano ba yan? Ako, hindi ko naman sinasabi na banal ako, di ba? Pero, mas powerful itong mga sa akin eh. May responsibility sila. Kahit ba naman magturo ako dito ng kamali, sino na ba makikinig sa akin? Ang liit-liit lang naman ang channel ko. Di ba? Ikatlo, wala kayong puwang para pagsabihan at pagbawalan ako. Hindi nyo lugar ang pinagbawalan ng mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal nyo sa amin kilos, pananamit. Hindi nyo rin naman lugar yung ginalawan nyo eh. Social media yan eh. Common grounds natin yan. Public place yung social media. Kaya nga sinasabi ko, wala naman nagbabawal sa inyo. Doon lang kayo, private lang kayo, nandun lang kayo sa lugar nyo. Maraming ang nakakakita niyang ginawa nyo eh. O kung ganyan na mentality nyo, di maglakad na rin kayo ng walang damit sa kalsada. Gagawin nyo? Hindi yata nito alam na nasa social media yung videos niya, no? 'Di ba? Hindi daw lugar ang pinagbabawalan ng mga babaeng gaya ko. Lugar naming lahat 'to, pati mga bata, lugar din ng mga bata yung ginagawa nyo, ano ba? Dahil nasa social media 'yan. Hindi lang naman exclusive para sa inyong social media eh. 'Di ba? Ang hinihiling lang sa inyo, maging concern kayo sa utak ng mga ibang nanonood. Diba? Okay lang sana magaganyan-ganyan kayo kung wala naman kayong in-establish na pangalan sa mundo ng social media. Mga influencer kayo eh. Actually, dapat kayo na nag-iisip sa sarili nyo yun eh, dahil responsibility nyo yan eh. Diba? Ikaapat, kung nagawa natin magsampa ng kaso, sana ay nagawa din nating mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MB at MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong... It's not the point. Hindi nga yun, men. May mga pelikula nga na nababan dahil sa sobrang brutal. Na alam naman natin na fake na hindi naman totoo. Yung depiction kasi ang pinag-uusapan dito eh. 'Di ba? Maraming movie na ganyan. Alam niyo yung Human Centipede na movie? Binan nyo, hindi naman totoong nangyayari yung nangyari do sa Human Centipede eh. 'Di ba? Pero yung depiction na nakikita doon, yun ang karumal-dumal. Ano ba? Ano ba yan, men? Pati nga yung movie na na merong inaanong baby eh. Ayoko nang banggitin yung title, baka i-research nyo pa. 'Di ba? Binan din yun, men. Hindi naman totoo yung ginagawa do sa movie na yun. Ano ba naman tong mga reason ni Tony Fowler? Ang bababaw. Panglima, walang minor na gumawa ng sexual na eksena. Kung tutuusin, ano naman pinagkaiba nyo sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga sexual na eksena sa TV tulad ng mga yung nasa TV, responsibility ng MTRCB yun, hindi, kasi yung nag-ano sa inyo, Social Media Broadcaster ng Pilipinas, Inc. 'Di ba? Hindi na nasasakop yung nasa TV na pinagsasabi mo. Ano ba yan?
Ano ba yan? Let's say parehas ano. Anong pinagkaiba nito sa Child Actors Party ng isang R18 na pelikula? Let's say ganon ano. Let's say sige, pagbibigyan ko 'yan. 'Di ba? Ang hirap kasi sa atin kapag halimbawa sabay-sabay tayong tumawid sa no jaywalking na lugar. At ako lang ang nahuli. Magtuturo pa ako ng iba. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na pare-parehas tayo nagkamali at ako lang yung nahuli, kailangan pagbayaran ko yon. Pare-parehas tayo ng opya, ako yung nahuli ng teacher na may kodigo. Di ako yari. Ba't ka na magturo pa ako ng iba, men? Nakaka-absuelto ba yon pag nagturo ka ng iba? Ang tingnan mo na lang, instead na magturo ka ng iba, ang tingnan mo na lang yung batayan kung bakit ka nakasuhan. Diba? Hindi mo na maaano yun eh. Halimbawa, kinasuhan ka ng rape, ano? Marami naman nang re-rape dyan, bakit ako lang? Hindi pwede. Ako yung nahuli eh. Diba? Nagigets nyo ba, men? O bakit ako yung, binaril ko lang naman yan, napatay ko. Marami naman pumatay dyan na hindi nahuhuli. Pwede ba yun, men? Nahuli ka nga eh. Or ikaw yung ngayon na nakitaan eh. Katulad ng sinabi mo, kalayaan nila na kasuhan ka. Ngayon, yung mga dapat magkakaso dun sa sinasabi mong eksena sa TV at yun ang kalampagin mo, wag yung nagkakaso sa'yo. Dahil ang focus lang yan, ikaw lang. Di ba? So, uli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kung haharapin ang mga kasong inihain nyo laban sa akin. Dahil kahit na ano pa ang itawag nyo sa akin, taas no ko itong harapin at sasabihin, ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong ako lumaban kahit di nyo ako pilitin. Diba? Mentality ito ng ng pa-victim na naman eh. Kumukuha na naman to ng sympathy sa sa publiko. Men. Diba? Agree naman ako doon na bakit nga naman yung iba hindi nyo inaano, bakit ikaw? Ang problema nga, ikaw ngayon nakasuhan. Ang pinag-uusapan dito, may grounds ba yung yung kinaso sa'yo? Hindi dahil ikaw lang ba ang gumawa niyan? Hindi naman yun ang pinag-uusapan dyan, men eh. Diba? Lahat naman ng politiko dyan, halos lahat, di naman pala lahat, halos lahat, nangungurakot. Saktong si Mayor Juan de la Cruz yung yung nahuli sa audit. Di siya lang yung kakasuhan. Siya yung nahuli eh. Siya yung may probable cause eh. Pwede niya ba sabihin na ako lang ba ang mayor na nangungurakot? Yes, tama ka naman. 'Di ba? Marami naman kayo. Ang problema, ikaw nga yung nabigyan ng pansin eh. 'Di ba, men? Yung mga ni Tony Fowler talaga. Alam nyo, mas maganda na lang to mag-public apology ka na lang eh. Yun na lang kaysa dumaldal ng ganyan. Sana nag-public apology na lang siya. Kasi nakakabuisit lalo yung ganyan eh. Parang ginagawa lalong tanga yung mga tao. No? Anyway, mga kababayan ko, anong tingin nyo dito sa napag-usapan natin? Paki-comment na lang sa baba. Bye-bye!